Ano-ano ang mga palatandaan na ikaw ay ligtas na o ikaw ay secured na pagdating ng panahon ay siguradong mapupunta ka na sa langit? Una sa lahat, hindi isang palatandaan ang pagiging mabuting tao mo o pagiging mabait mo na ikaw ay ligtas na. At hindi rin isang palatandaan na ikaw ay isang relihiyosong tao o ikaw ay nakaanib sa gantong relihiyon para masabi mong ikaw ay ligtas na. Hindi palatandaan ang pagiging mabait mong tao ang pagiging mareliyoso mo, o hindi rin palatandaan na ikaw ay nabautismohan para maligtas, dahil ang kaligtasan ay nakabase lang sa kung ano ang tinapos ng Panginoong Jesucristo. Makikita dito sa topic na to yung kwento ng isang kriminal na kasama ni Jesus sa krus. Nung araw na ipinako na si Jesus sa krus, sa kanan at kaliwa niya ay may dalawang kriminal din na kasama niya. Yung isa dun ay buong buhay niya ay magnanakaw. Nakasulat ito sa Luke chapter 23. Sinabi ng kriminal, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso." Hindi sinabi ni Jesus sa katabi niyang magnanakaw, bumaba siya dyan at magpabautismo o maging miyembro ng church na ganito o maging matulungin muna siya bago siya isama ni Jesus sa paraiso o sa langit. Napakasimple lang ng sinabi ng magnanakaw o ng kriminal kay Jesus. Sinabi niya lang na alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Hindi na tinanong ni Jesus kung naging mabait ba siya sa buong buhay niya. Hindi na tinanong ni Jesus kung nabautismohan ba siya. Simple lang, nanampalataya lang sa huling hininga ng magnanakaw, sa huling hininga ng buhay niya. Wala siyang ibang inasahan kundi si Jesus. Ang ginawa niya lang ay sumampalataya lang siya. Ang genuine faith ay hindi lang ito basta sumampalataya ka lang tapos okay na, bumalik ka na ulit sa pagkakasala, paggawa ng kasamaan. Hindi ganun ang genuine faith, dahil ang genuine faith ay may kaakibat na bunga sa buhay mo at pagbabago sa buhay mo. Sabihin na natin, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Sign number 2 na ikaw ay ligtas na, ipinanganak na uli sa espiritu, o yung espiritu mo ay muling nabuhay na uli. John chapter 3 verse 5. Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Malinaw na sinasabi dito ni Jesus na kailangan mong ipanganak uli sa espiritu o buhayin muli yung espiritu mo, dahil ayon sa Ephesians chapter 2 sabi ni Paul, lahat tayo ay patay noon dahil sa ating mga masasamang hilig ng laman. Dati tayong namumuhay sa makamundong bagay, sa mga immoralidad. Ang mga kasalanan na yun yung pumapatay sa espiritu ng tao. At ang bumubuhay sa espiritu natin walang iba kundi ang Holy Spirit o ang banal na spirito na tinugo ng Panginoong Hesus bago siya umalis sa mundo, na magiging gabay natin. At the same time, siya rin ang magbibigay buhay sa espiritu natin. Romans chapter 8 verse 2. Sa pamamagitan ng kautusan ng espiritong nagbibigay buhay, dahil sa kikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Malinaw dito na ang banal na spirito ang bumubuhay sa espiritu natin, dahil sumampalataya na tayo kay Jesus at nakipag-isa na tayo kay Jesus. Sa oras na tanggapin natin ang Panginoong Jesus, doon bumababa ang Espiritu Santo at binubuhay yung espiritu natin. At number 3, isa sa katibayan o palatandaan na tayo ay makakamit natin ang kaharian ng Diyos. You have the Holy Spirit. Meron kang banal na spirito na nananana sa iyo. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 14, ang espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin, at sa gayon ay pupuri ng kanyang kaluwalhatian. Malinaw na sinasabi dito, ang banal na spirito ang katibayan na tayo ay ligtas na o tayo ay secured, sealed. Ano naman yung sign sa buhay natin, tayo mga believer, na tinanggap natin ang banal na spirito o talagang nananaan sa atin yung Espiritu Santo ng Diyos? Ito yung mga sign na
na nasa atin na tinanggap natin ng Espiritu Santo. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ang lahat ng ito mo nakikita sa buhay mo, pag-ibig sa kapwa, pagtiyatsaga, kabaitan, kapayapaan, at marami pa yung mga magagandang bagay na bunga ng Espiritu. At higit sa lahat yung namumuhay ka na ayon sa Espiritu at hindi na sa mga hilig ng laman. Ang pamumuhay sa Espiritu ay paglakad sa kabanalan o pamumuhay sa kabanalan. Hindi man tayo perpekto pero namumuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Namumuhay tayo ayon sa Espiritu at hindi sa laman. Ayun lang naman yung mga palatandaan na isa kang mamamayan sa langit o kabilang kasabayan ng langit.